Ika-110 na kabanata. Nagulat ang grupo ng ahas nang makita nila si Nambung Mai. At makikita si Deong Mojon na namuti na ang mata at sumusuka ng laway. Habang hawak pa rin ni Nambung Mai ang braso ni Deong Mojon, ay tumingin siya sa kanyang mga grupo. Ang Snake Group ay sinasabi sa kanilang isip na siya daw yon. Pagkatapos makita ni Blade Master si Nambung Mai ay nagulat ito na sinabi sa kanyang isip na parang may nagbago daw sa kanya. Tinanggal ni Nambung Mai ang takip sa kanyang muka na malungkot na tumugon sa kanila na matagal-tagal na rin daw. At nagulat sila Moyongbo at Jegalmi nang tinanggal na ni Nambung Mai ang kanyang takip sa muka. Biglang napatingin sa kanyang gilid si Jegalmi nang may malakas na enerhiya ang sumabog. Tumatawa ang mga tao na nakakain ng Key Point Exploding Pill na sinasabi nila na pakiramdam daw nila ay sobrang lumakas sila. Sinabi pa nila na ito daw pala ang kapangyarihan ng mga Divine Elixir na sinasarili ng mga dakilang kilalang sekta at pamilya. Ilang saglit pa ay humawak ang mga ito sa kani-kanilang ulo na sinasabi na ano daw ang nangyayari, sila daw ay nawawala sa kanilang sarili. Pagkatapos ay naglabas ng malakas na enerhiya na lumiliwanag ang mga mata na sumisigaw. Sinabi ni Kalbo sa kanila na sa tingin niya ang mga taong iyon ay kumain ng Key Point Exploding Pill. Sinabi ng mga alagad ni Shimbaek na itinuro ang mga bata na sila rin daw ay ang pakay ay si Azure Robe Gentleman. Kainin na daw nila ang pill. Makikita ang mga alagad ni Shimbaek na isa-isa nang isinusubo ang Key Point Exploding Pill. Pagkatapos ay lumiwanag ang mga mata at naglabas sila ng malakas na enerhiya, ang mga ito ay malakas na sumisigaw. Sinabi pa ni Kalbo na ano daw ito? Isang piyesta ng Key Point Exploding Pill. Bakit daw ang mga lintis na mga ito ay kumain nun? Sinabi sa kanila ni Blade Master na mag-ingat daw sila. Mabilis na sumusugod sa kanila ang mga alagad ni Shimbaek na kumain ng Key Point Exploding Pill. Sinalubong ng Snake Group ang mga ito. Na makikita si Moyongbo na dalawa ang kanyang pinabagsak at si Jegalmi na mabilis na hinataw ng hawak niyang plauta. Habang nasa unahan naman si Kalbo na pinapaikot ang kanyang tsako, at si Eunryong na nasa likod ay tumira ng kanyang kunay na tumama sa dalawang alagad ni Shimbaek. Nagugulat na nagtataka si Yang Hojon na sinasabi na ano daw ang nangyayari. Bigla siyang lumingon nang sabihin ni Nambung Mai na ang mga tao daw na ito ay kumain ng Key Point Exploding Pill. Dagdag pa niya na ngayon daw, sila ay lalaban hanggang maubos ang kanilang enerhiya at sila ay mamatay. Pagkatapos ay sumigaw si Yang Hojon kay Nambung Mai na dapat daw ay pigilan nila sila. Tumugon si Nambung Mai na sinabi sa kanya na paano daw. Sila daw ay kinain na ito. Wala daw ibang paraan upang mahinto ito ngayon. Sinabi ni Yang Hojon na sila daw ay kailangan pa din na pigilan sila. Dagdag pa niya hindi daw ba yon ang nararapat. Biglang nakita niya ang dating siya kay Yang Hojon na seryosong sinabi sa kanya na kailangan daw nila silang patulugin at harangan ang kanilang Key Meridians. Nagulat na sinabi ni Yang Hojon na pagkatapos daw ba nilang gawin yon, ay maliligtas na nila sila. Flashback. Makikita si Nambung Mai at Black Palm Blossom na nagmeditate sa ibabaw ng mataas na bato. Na sinasabi ni Nambung Mai kay Black Palm Blossom na ang pagpatay lang ba ang magagawa nila kung uminom sila ng Key Point Exploding Pill. Tumugon na sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na karamihan daw talaga ay ganun. Dagdag pa niya na ngunit ang kanilang leader daw ay maaaring sumipsip at masira ang enerhiya na iyon sa kanilang katawan. Pagkatapos marinig ay iminulat ni Nambung Mai ang kanyang mata na sinasabi na Master. At naalala niya ang nangyari noong nakaraan na sinabi niya sa tuwing daw siya ay nagbe-berserk, ay andun daw si Master Gui Myeondok sa tuwing siya ay nagigising. Iyon daw ay tiyak na katangian ng kanyang Origin Reversal Technique. Na ang walang katapusang pag-ikot at sirkulasyon ng panloob na enerhiya ay dapat na hinihigop ang nagngangalit na enerhiya. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na huwag daw niya itong subukan. Iyon daw ay posible lamang dahil siya iyon. Balik sa kasalukuyan. Tumingin sa kanyang kamay na tinitingnan niya at sinabi sa kanyang isip na ang enerhiya daw sa kanyang looban na katawan ay winasak kahit na ang lason ni Tang Weijo. Kung kaya ito ay maaring posible. Dagdag pa niya na kailangan daw niya itong subukan. Sila daw naman ay hindi kanilang kaaway. Lumipat ang eksena kung saan ang mga alagad ni Shimbaek na hinihiwa ang katawan ng humahabang spada ni Black Palm Blossom.
Naglalaglagan ang mga dugo sa kanyang harapan na sinasabi niya na hanggang ngayon daw ba ay magtatago pa rin siya sa likod ng mga karaniwang tao. Kumislap ang mata na lumingon at sinabi pa niya kung nabibilang daw siya sa di-orthodox na paksyon o sa masamang landas ay nararapat daw na mamatay na siya. Sinabi sa kanyang isip ni Shimbaek na nakatingin kay Black Palm Blossom na siya daw talaga ay naabot na ang unrestrained realm. Dagdag pa niya sa isipan niya na kahit na daw mababa ang kanilang cultivation, sila daw ay uminom pa rin ng Kai Point Exploding Pill. Paano daw niya napatay ang lahat ng ito ng ganoon kadali? Humarap na nakatayo na sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom hindi pa daw siya nakakita ng isang taong kabilang sa Orthodox faction na kumilos ng napakaduwag. Sinabi pa niya na bakit siya daw ay hindi pa umiinom ng Kai Point Exploding Pill. Siya daw pa ba ay matatawag na Azure Robe Gentleman? Kung ang kanyang damit ay hindi na kulay asul. Nanlaki ang mata ni Shimbaek na naglabasan ang ugat sa loob nito. At biglang nagkaroon ng isang flashback. Makikita ang bubong ng bahay at isang tao ang nagsasabi na gusto din daw ba ni Namung Min sumali sa patimpalak na ito. Ito pala ay si Namung Min, head ng pamilyang Namung. Sumagot ito na hindi daw. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pinakabatang anak daw ang lalahok. Pagkatapos ay nagulat ang babae na tinitingnan. Ang bata na sinasabi sa kanya na kung sasali daw ba talaga sa paliksahan ang ganyang batang-bata. Isang boses ang tumatawa na sinasabi na pinupuri daw siya ng mga tao sa paligid niya, sinasabing henyo siya, kaya dapat daw niyang gamitin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. At may nagsasabi pa na siya daw ay hindi naging maluwag kahit na ito ay anak niya. Ang batang palang ito ay si Namung Jo na ama ni Namung Maay. Ito daw ang dahilan kung bakit ang Namung na pamilya ay napakasikat. Makikita ang dalawang tao sa bintana na nakangiti, na sinabi ng isa habang nakatingin sa batang Namung Jo na tumakla, na sinabi na napakayabang daw niya dahil daw basta sila ay nabibilang sa 5 great na pamilya. Dagdag pa niya na ang kanilang big brother daw ay may paraan na mas magaling daw kaysa sa batang yon. Sinabi pa nito na kahit na daw ang katawan na mahirap na masira ay mawawasak kapag tinamaan ng kanyang palm technique. Nakaupo sa bintana ang batang si Shimbaek na nakatingin kay Namung Min na sinasabi sa kanyang isip na ang Namung na pamilya na pinakamahusay sa 5 pamilya. Dagdag pa niya na gusto daw niya itong labanan at pahiyain. Sinabi sa batang Shimbaek ni Negrong Kalbo na hindi daw ba niya naisip na oras na para makakuha siya ng palayaw sa Jianghu. Tumawa na tumugon ang batang si Shimbaek na hindi daw niya alam. Hindi daw siya ganoon kainteresado. Dagdag pa niya na yon ay nakakapagod na maging sikat. Masayang sinabi pa ng isang kasama niya na ngunit gayon paman, mayroon daw siyang yaman dito, kaya dapat siyang makakuha ng ilang katanyagan bilang isang tao. Naghiyawan ang nasa loob ng kwarto at sinabi pa na walang ibang pwedeng manalo sa patimpalak na ito kundi daw siya. Sinabi pa ng iba na tama daw yon. Ipakita daw niya sa kanila na may dragon din sila sa sekta nila. Naging singkit ang mata ng batang si Shimbaek na nainiisip na katanyagan daw pala, sa tingin daw naman niya ay hindi ito masama. Dagdag pa niya na walang bagay daw na hindi niya makuha hanggang ngayon. Nagsimula na ang patimpalak ng martial contest at nangyayari na ang elimination round. Makikita ang dugo na tumatalsik at isang tao ang umaaray sa sakit. Naghihiyawan ang mga tao sa ground ng labanan, ay makikita ang dalawang naglalaban na ang isa ay nakaluhod na. Sinabi ng tagahatol na ang nanalo daw ay ang pinakabatang kabilang sa mga kalahok na si Namung Jo ng pamilyang Namung. Nakaluhod na hindi makapaniwala si Shimbaek na sinabi sa kanyang isip na siya daw ay natalo sa isang bata. Ayon sa kwento si Shimbaek ay nakaranas ng pagkabigo sa unang pagkakataon. Ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Na hindi man lang magawang makahawak kahit na ang kanyang dulo ng daliri kahit na ano ang kanyang gawin. Ang katumpakan niya sa bawat suntok niya. Si Namung Jo ang totoong henyo na una niyang nakilala. Makikipagkamay si Namung Jo na sinasabi na yon daw ay napakagandang laban. Nadumihan daw niya ang kanyang damit. Pasensya na daw. Na ikinagulat ni Shimbaek nang marinig niya ito habang nakaluhod at nakatingin lang kay Namung Jo. Nang naaawa si Namung Jo sa kanya, pakiramdam niya ay pinipilipit ang kanyang mga organ. Nakatingin si Namung Jo sa kanya na sinasabi na huwag daw siyang tignan ng ganyan. Pagkatapos ng laban nila ay makikita si Shimbaek na pinaslang niya ang kanyang mga kasama na sinasabi niya na hindi daw ba sila ay naawa sa kanya.
Naghihingalo na ang isang kasama niya na sinsabi na ano daw ang ginagawa niya. Sinabi pa ni Shimbaek sa kanila na yon daw ay mali. Makikita ang mga anino na nakatayo sa matataas na mga bato na sinasabi pa niya na sigurado daw siya na may iba pang mga henyong katulad niya. Kahit anong gawin daw niya, hindi niya kayang tumayo sa itaas nila. Makikita si Shimbaek at ang kanyang asul na damit ay puno ng dugo na sinasabi niya na pagkatapos daw nito, simula daw ngayon, ang kanyang taguri na azure-robed gentleman ay itatapon ang mga telang ito at magsusuot ng bago. Itinuro ang kanyang daliri sa itaas na may ngiting kakaiba na sinabi pa niya na sa palayaw na ito, magsisimula daw siyang muli sa simula. At dito na po nagtatapos ang ika-110 na kabanata. Thanks mga lods, tropa, kaibigan, boss amo, paps, kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-111 kabanata. Sa pagpapatuloy. Balik sa kasalukuyan. Tumingin sa mga dumating na sinabi ni Black Palm Blossom, kailangan daw niyang lutasin ang sitwasyon ng mabilis at makaalis dito kasama si Namong Mai. Bago ito maging komplikado. Makikita na tahimik na nanginginig si Shimbaek. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na sinasabi na siya daw ay ang azure-robed gentleman. Ako ang dakilang elder ng Orthodox sect, isang figura na hinahangaan at kinainggitan ng lahat. Habang napapakinggan ni Black Palm Blossom ang sinasabi ni Shimbaek, ay iniisip niya na ano daw ang nangyayari sa kanya, siya daw ba ay nababaliw na. Pagkatapos ay sumigaw si Shimbaek na galit na winika na ang lakas daw ng loob niya. Natangkain na sirain ang lahat ng kanyang itinayo at pinalago. Kinuha ang natitirang key point exploding pill, at inilagay sa kanyang bibig na sinasabi na sisiguraduhin daw niya na ito ay pagsisisihan niya. Makikita na nilunok na ni Shimbaek ang key point exploding pill. Sumigaw si Shimbaek at naglabas ng malakas na enerhiya na pinapanood ni Black Palm Blossom. Habang pinapanood ni Black Palm Blossom ay sinabi nito sa kanyang isip na sa bandang huli daw ay kinain niya rin ito. Naglabas ng enerhiya at kumislap ang mga mata na sinasabi niya sa kanyang sarili na ngayon daw ay wala nang natitirang key point exploding pill sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya na pwede na daw niyang patayin siya ngayon. Sumigaw na galit si Shimbaek na ano daw ang pinagsasabi niya na sino ang gusto niyang patayin, siya daw ba? Mabilis na tumalon na sumugod kay Black Palm Blossom na malakas na susuntukin. Na sinasabi niya na siya daw ngayon ay nasa transcendent real martial artist. Makikita na sunod-sunod na suntok ang ginawa ni Shimbaek na sinasabi na ngunit dahil daw sa nainom na niya ang key point exploding pill, siya daw ay dapat na humakbang sa unrestrained real. Kumislap ang isang mata ni Black Palm Blossom habang hinaharang ang mga ginagawang pag-atake sa kanya ni Shimbaek na nasa unrestrained real daw pala, ngunit siya daw naman ay nasa initial stage na nito. Makikita ang muka ni Black Palm Blossom na kumislap ang dalawang mata na dagdag pa niya na kung kaya daw naman ba, sinasabi niya na sila ay pantay na. Ang mga stage sa unrestrained realms ay initial, intermediate, at terminal. Pagkatapos ay makikita na tumama ang palad niya sa dibdib ni Shimbaek na may umiikot na enerhiya. Sa pagtama ng kanyang kamay kay Shimbaek ay kasabay na umikot din ito. Pagkatapos ay tumilapon ito sa malayo. Habang nasa ere si Shimbaek ay namuti ang mata na sumuka ng dugo na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ay parang walang nangyari. Ang kanyang panloob daw na enerhiya ay tumaas ng ilang beses. Na umaabot sa unrestrained realm, pero bakit daw kaya? Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na naglalabas ng enerhiya na kahit na daw ang dami ng panloob na enerhiya ay maaaring magkatulad, ang kanilang kaliwanagan ay nananatiling magkaiba. Habang nakaluhod, si Shimbaek ay malakas na hinampas niya ng kanyang kamay ang sahig na sumisigaw sa galit. Pagkatapos ay nagulat ito nang may isang boses na pilit na pumapasok sa kanyang isip. Hinawakan niya ang kanyang ulo na sumisigaw at walang maintindihan. Pagkatapos makita ni Black Palm Blossom si Shimbaek ay sinabi nito sa kanya ano daw ang nangyayari sa kanya. Si Shimbaek ay nagpalingon-lingon habang hawak ang ulo na sinasabi na kung sino daw ang kumakausap sa kanya. Ang boses na pumapasok sa kanyang isip ay sinasabi na tumakas na daw siya dito. Nakahawak pa rin sa kanyang ulo si Shimbaek na sinisigaw na tumugon sa boses na bakit daw siya tatakas. Sino daw ba siya?
Isang nakamaskara din pala ang nagsasabi sa kay Shimbaek na namuti na ang mga mata na sinabing muli na siya daw ay tumakas na. Natumugon ito na tumakbo. Lumipat ang eksena kung saan sa Shim Clans Manor na palasyo, pinto sa likuran. Nakahiga na nakadapa si Namong Sion na may tinitingnan na sinasabi sa kanyang isip na hindi ka panipaniwala ang lakas. Sino daw kaya ang lintis na ito? Makikita ang mga tao nakapatong sa isa't isa na wala ng buhay at isang tao ang nasa harapan ni Namong Sion na tinitingnan siya habang nakadapa. Nawalan na ng malay si Namong Sion na patuloy sa pagtingin sa kanya ang lalaking nakamaskara at ito ay nakatayo lamang. Biglang naramdaman niya ang enerhiya ni Black Palm Blossom. Makikita ang muka nito na may maskara na sinasabi sa kanyang isip na siya daw ay nakakagulo na. Lumipat ang eksena kung saan si Shimbaek ay patuloy pa din sa paghawak ng kanyang ulo na tinitingnan ni Black Palm Blossom na sinasabi sa kanyang isip na kung siya daw ba ay nahulog sa key deviation. Isang mabilis na bato na may enerhiya ang mabilis na tumama sa balikat ni Black Palm Blossom na kanyang ikinagulat. Makikita ang isang kamay na may gawa ng ibinatong bato na may enerhiya. Si Black Palm Blossom ay hawak ang balikat niya na nagdurugo na nakatingin sa kanyang unahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na ano daw ang ginagawa ng mapagpanggap na tao dito. Makikita ang nakamaskarang tao ay naglalabas ng enerhiya sa kanyang dulo ng daliri na nakatayo sa wasak na lugar. Napalingon si Blade Master nang maramdaman niya ang enerhiya nito na sinasabi sa kanyang isip na sino daw kaya ang tumira ng bullet technique na may ganung kaperpekto. Mabilis na tumalon ang nakamaskarang lalaki mula sa nawasak na lugar papunta kay Black Palm Blossom na umataki ng slash ng kanyang mga kamay. Nainiwasan ni Black Palm Blossom. Hinatak ni Black Palm Blossom ang kanyang humahabang espada na itinira niya sa taong nakamaskara na hinaharang ng kanyang mga kamay na may enerhiya. Ang tao pala na yon ay si Black Orchid. Sinabi ni Black Palm Blossom sa kanya na ano daw ang dahilan kung bakit siya pumunta dito. Tumugon sa kanya si Black Orchid na matagal-tagal na rin daw Black Palm Blossom. Habang nagpapalitan sila ng atake, ay sinasabi ni Black Palm Blossom na kay Black Orchid na ang katotohanan na daw na siya ay isang simpleng manika na walang sariling kalooban, ay kumikilos, marahil daw ay nakakita na siya ng bagong may-ari. Naglabas ito ng enerhiya sa kanyang dulo ng daliri na itinutok. Naharang ni Black Palm Blossom ng kanyang espada ang ginawa nito, at sa lakas ng salpukan ay nagkaroon ng bilog na liwanag. Sinabi pa sa kanya ni Black Orchid na bakit daw siya ay humaharang sa kanya. Pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na enerhiya na tinatawag niyang Martial Killing Divine Technique Index Finger na nagawang maiwasan ni Black Palm Blossom. Sa lakas ng impact ay napaatras si Black Palm Blossom na mabilis na tumalon sa ere at gumamit ng humahabang espada, ngunit ang mga ito ay hinarang lang ni Black Orchid ng kanyang mga enerhiya. Pagkatapos makikita si Black Orchid na gagamit ng kanyang hinliliit na daliri na naglabas ng enerhiya at tinatawag niya itong Little Finger. Mabilis na tumatakbo si Blade Master na pinigilan ang mga ito na hinawakan ang kanilang ititira sanang mga atake. Nagulat si Black Orchid at si Black Palm Blossom na nakatingin lang ang dalawa kay Blade Master na nagtataka. Sinabi sa kanila ni Blade Master na mukha daw silang dalawa ay magkakilala, dapat daw ba na hindi siya nangialam. Sinabi ni Black Orchid habang hawak ang kanyang kamay na ang Blade of Storm and Rain. Tumugon si Blade Master na kung kilala daw ba niya siya. Sinabi sa kanya ni Black Orchid na bakit daw siya ay kumikilos ng walang kabuluhan. Habang hawak ang espada na humahaba ni Black Palm Blossom ay sinabi sa kanila ni Blade Master na sa tingin daw niya, tila, sila ang dahilan ng kaguluhang ito. Kung kaya naman ang kailangan niyang gawin ay hulihin silang dalawa. Nagpalabas ng enerhiyang dragon habang hawak pa din silang dalawa. Pagkatapos ay makikita na kinakausap sa isip ni Black Orchid si Shimbaek na ito daw ay umalis na. Na siyang ikinagulat nito. Paalis na si Shimbaek na mabilis na sinabi sa kanya ni Yang Hojon na kung saan daw siya pupunta. Hinarang niya ito habang malalim ang kanyang paghinga na sinasabi niya kay Shimbaek na sila daw ay hindi pa tapos mag-usap, kung maari daw ay mag-usap na sila. At dito na po nagtatapos ang ika-111 na kabanata.